Ito po yung mga kornesa or cornice at para meron po kayong idea, ang mga lapad po niya na available ay size 2, size 3 at ang pinakamalapad ay size 4. At ang haba naman ng mga available ay 8 feet, 10 feet at 12 feet. At ang mga price po nito ay depende po sa haba. Per board feet po ang presyo ng mga kornesa, ng mga center molding at ng mga baseboard. So ganito po ang itsura ng mga kornesa, nilalagay po siya sa paligid po ng ceiling at ang center molding naman, flat po yung kanyang itsura at usually nilalagay po siya sa gitna ng wall at yung baseboard naman sa ibaba po ng sahig. Yun po yung pang design. So ang mga lapad din po niyan, ganun din po yung mga center molding at yung mga baseboard ay size 2, size 3 at size 4. Take note lang po sa lapad niya, hindi po eksakto po yung size niya po. Sa 2 inch po, ang talagang accurate po na size niyan ay 1 and 3/4 at sa 3 inch naman ay 2 and 3/4 at sa 4 inch naman ay 3 and 3/4. So yun po talaga yung actual po na lapad ng mga kornesa, ng mga center molding at ng mga baseboard. So dalawang klase po yung mga kornesa, center molding at baseboard. Meron pong kahoy lang at meron pong mga laminated. So yung mga laminated, meron na po siyang primer po ng white. Syempre mas mahal po yung meron na po siyang primer. So yung mga laminated, ready to paint na po siya. So kapag pipintahan nyo na po ang inyong mga kornesa or center molding or baseboard, so dapat po iba po yung kulay niya sa inyong wall para maging accent po siya sa inyong bahay. So kung gusto niyo naman po na same color, dapat po mas matingkad po yung either po sa wall or yung kornesa nyo po. Dapat hindi po siya parehas po ng kulay, pero kung parehas man, dapat iba po yung shading. So suggestion lang. I'm sharing this video for awareness din dahil meron pong incident yung mga clients ko po ay nagagalit dahil bakit daw po undersize yung mga kahoy. So para din po aware kayo sa mga ino-order nyo, ganyan na po ang mga kornesa at molding na baseboard na sizes po na mabibili nyo. So machine cut po siya, kaya kapag tinabas po, lumiliit po yung mga sizes po ng mga kahoy. So noon po, before po, yung mga sizes po ng mga kornesa ay standard po ang sizes. Kapag naghanap po kayo ng 2 inches, 2 inch po siya talaga. Pero ngayon, hindi na po ganun ang mga sizes po ng mga kornesa. So 13 years na po kaming may hardware at ever since po nag-start po kami ng hardware, ay ganyan na po ang mga sizes ng mga kornesa. So hindi ko na po alam kung kailan po yung noon na standard po sizes ng mga kahoy. Kaya kung meron po kayong mga kornesa na nasira na at plano nyo pong palitan or dugtungan, hindi na po kayo makakahanap ng same sizes po dahil hindi na po siya magtutugma. So ang gagawin nyo po ay kailangan nyo na po siyang palitan lahat dahil iba na nga po yung mga sukat. Kung meron po kayong mga questions or suggestions about sa mga construction materials and prices, you can DM me sa aking FB Santos M. Dali at meron din po akong Facebook page, Dajali Santos. So yung active ko po na FB yung Santos M. Dali. Don't forget to like and follow if nakatulong po yung videos ko.